Di pa man naglalabas ng opisyal na listahan ang mga otoridad, lumalabas na po ang pagkakakilanlan ng mga biktima ng trahedya sa Lapu-Lapu Day. Ilang GoFundMe ang ginawa para sa mga pumanaw at mga lumalaban pa rin. Pinag-iingat po ang lahat sa mga ginagamit ang trahedya para makapanloko. Kinilala ng kaanak sa isang GoFundMe page si Riza Pagkanlungan, isa sa mga nasawi sa trahedya April 26 noong Lapu-Lapu Day. Immigrant sa Winnipeg na lumipat sa Vancouver. The sweetest soul, kind-hearted, humble, and hardworking person ang paglalarawan kay Riza. Nais daw ng pamilya ni Pagkanlungan na iuwi sa Pilipinas ang kanyang labi. Sa kanyang pagpanaw, iniwan niya ang asawa, kapatid at ilang miyembro ng pamilya sa Canada. Kinuha rin ng marahas na insidente ang mag-asawang sina Lin Wang, Richard Le at ang 5 taong gulang nilang anak na si Katie Le. Naulila ang 16 na taon nilang anak na si Andy na hindi sumama sa pagpunta ng pamilya sa Lapu-Lapu Day. Malapit lamang ang tahanan ng pamilya sa pinangyarihan ng insidente. Ayon sa kapatid ni Richard Le na si Tuan Le, nais lamang daw ng pamilya na makisaya sa komunidad at tikman ng masasarap na pagkain. Gusto lamang nilang maging bahagi ng pagdiriwang pero tinapos ito ng isang trahedya. Pumanaw rin ang guro at counselor na si Kira Salim. Kinilala ito ng kanyang employer bilang isa sa 11 nasawi noong Lapu-Lapu Day. Mahalagang miyembro ng komunidad kung saan naging malaking kontribusyon ang kanyang dunong at pagmamalasakit sa mga middle at secondary students sa mga eskwelahan sa New Westminster. Binago raw ni Salim ang maraming buhay. Durog daw ang kanilang mga puso at di mawari ang nangyari sa pagkawala ng kanilang kaibigan at katrabaho. Kinumpirma naman sa mga GoFundMe page ang maagang pagpanaw ni Jendel Maysico. Ayon sa isinulat ng kapatid na si Maydel, kinuha raw ng mapait na trahedya ang kanyang best friend. May mabuting puso na laging nakangiti. Bitbit daw ni Jendel ang pagiging positibo sa buhay. Ang makakalap daw na pondo mapupunta sa kanyang burol at libing. Nais daw nilang bigyan ng marapat na pagdiriwang ng buhay ang yumaong si Jendel. Isang GoFundMe page ang ginawa rin para sa pumanaw na si Maria Victoria Jarnason. Mula Pilipinas, bumisita sa kanyang anak na si Helgi. Hawak ni Helgi ang kamay ng kanyang ina at sinubukang protektahan ito sa pag-araro ng SUV, pero tinamaan pa rin. Ang kasamang kaibigan, kasama rin sa mga pumanaw. Nabali naman ang binti ni Helgi. Ang pondo na malilikom para maiuwi ang labi ng ina pabalik sa Pilipinas. Pumanaw rin si Jen Darblay ayon sa GoFundMe na ginawa ng business partner ng asawa ni Jen. Gifted painter, mapagmahal na asawa sa asawang si Noel at ina sa 2 anak na sina Ford at Darby. Malaking tulong daw ang pinansyal na suporta para magpatuloy ang pamilya. Ilan naman sa mga sugatan at patuloy na lumalaban kinumpirma sa mga GoFundMe pages. Sina Val de la Cruz at ang kanyang 2 taong gulang na anak na si Jeb. Sina Christy Watkins at ang kanyang 11-year-old na anak na si Knox. Ang ama at healthcare worker na si Roland Nolada. Si Josh Candelaria na Assistant Director ng Lapu-Lapu Festival. Humihingi rin ng pinansyal na tulong ang pamilya at kaibigan para sa patuloy na recovery ng biktimang si Sadiq. Ayon sa VPD, di sila naglalabas ng opisyal na listahan ng pagkakakilanlan ng mga biktima dahil gusto nila itong isagawa sa paraang trauma-informed.